Posible kayang maba ng PBA sa Mall of Asia Arena at bakit biglang magpapalit ng venue para sa Game 3 ng PBA Finals? Poy Eram na frustrate sa nangyaring Game 2. So ayun na nga mga idol, tinanggal na ng MOA ang Tate ng 4-point line sa loob ng court. At sa kabilang isyong nangyari after the game, recap muna tayo sa naging laban. Tabla na sa 1 ang talaan sa serye kung saan nakuha ng Barangay Ginebra ang Game 2 at dikit lang mga idol ang talaan sa scoring. 70-71 as usual, buhat ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra kung saan nakapagtala siya ng 35 points, 11 rebounds and 2 block shot while shooting 11 of 25 from the floor. Habang si Scottie Thompson naman kumamada ng 16 points and 12 rebounds. Tinalo pa si Japit Aguilar at nakapagtala lang ng 8 rebounds ang big man. Sina Scottie Thompson at Justin Brownlee lamang ang nakapagtala ng double digit para sa Gene Kings. Sa kabilang kupunan naman ang kanilang import din na si Rondae Hollis Jefferson ang nagtala ng may pinakamalaking puntos with 25 points and 15 rebounds. 11 points para kay RR Pugoy at 14 points naman para kay Raynam Batak. Nagtala ng kasaysayan doon ng TNT Tropang Giga kung saan gumawa lang sila ng 19 points sa first half, lowest halftime score ever in a PBA final. Sobrang inalat at minalas mga idol ang TNT. Isang tres lamang ang naipasok nila sa 20 tres na sinubukan nila. 15 points sa first quarter at only 4 points lang sa second quarter. Grabe yun mga idol at bihirang mangyari yung ganong kaalat na shooting ng isang basketball team, lalo na dito sa professional league. Para nga kay Coach Chot Reyes, mahirap talagang kalabanin ngayon ang Barangay Ginebra. Ani niya na pang international daw yung pwedeng maging first 5 ng Barangay Ginebra dahil halos karamihan sa player ng Gilas Pilipinas ay nagmula sa Barangay Ginebra. Pero hindi lang naman TNT ang inalat sa Game 2, kahit ang Ginebra ay nahirapan din sa laban. Under 3 minutes ng fourth quarter, naging wild ang TNT fans sa arena. First time nakalamang sa Ginebra mula sa 15 points advantage ng Gene Kings. Well, magandang laban din naman dahil sa sobrang intense ng game. Katunayan nga, after ng Game 2, dala pa rin ng frustration, nagdabog pabalik ng dugout. Etong si Poy Eram, tinadyakan ng big man ang isang maleta sa hallway. Hindi lang yan, pinagbubuti nitong si Poy Eram ng mga Ginebra fans at pinag-aasar na iyakin daw. At pagkabalik sa TNT dugout, may kitang sira ang pader dito sa MOA. Hindi pa malinaw mga idol kung sino ang may gawa nun, tinadyakan ba or sinuntok. Kaugnay din sa nangyaring pagkasira sa MOA properties, agad ding tinanggal ang 4-point tape sa loob ng court. Ayon sa sinabi ni Quinito Henson, hesitant daw ang MOA dito sa 4-point line tape at baka nga raw masira ang flooring ng court. Pero wala namang damage, pero yung wall sa dugout ang nasira. Di ko lang sure kung talaga bang Game 1 and 2 lang ang schedule ng PBA Final sa MOA at biglang lilipat sa Phil Sports Arena sa Game 3. Tanong ko lang mga idol, posible kayang maba ng PBA sa Mall of Asia Arena dahil sa nangyaring insidente? Paki-comment naman sa ating comment section. Salamat sa iyo idol.